Mainit noon sa Maynila nang lumipat si Mira sa lumang gusali sa Stamesa. Matagal na niyang hinahanap ang murang upahan at sa wakas ay may nakita siyang pasok sa budget. Luma nga lang at may kakaibang amoy ng lumang kahoy, pero malinis at tahimik. Ang landlady, si Aling Eme, ay mabait at madaldal. Matagal nang walang nakatira dyan, sabi nito habang inaabot ang susi. Pero maayos ang lugar, Hija. Kung may maririnig ka man sa gabi, hangin lang yan. Sanay ka rin naman siguro sa mga ganyang tungog. Napatawa lang si Mira, hindi alam kung biro iyon o babala. Nang una niyang pasukin ang unit, agad niyang napansin na kakaiba ang pader sa kanan ng kama. Mas maputla ang kulay kaysa sa iba, parang bagong pinturahan. Sinipat niya yon at narinig ang bahagyang kalansing na parang may butas sa kabila. Pinatong niya ang tainga niya sa pader at tila may narinig siyang mahina. Isang tunog na parang paghinga. Mabilis niyang binawi ang ulo at inisip na baka guni-guni lang yon. Ang mga unang gabi niyang roon ay payapa. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang ugong ng ilaw sa pasilyo at kalansin ng tren sa malayo. Ngunit paglipas ng ilang araw, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Nagsimula iyon sa tila pagkatok sa pader, 3 beses. Hindi malakas, parang magaan lang na dampi ng kuko. Kapag lalapit siya para pakinggan, biglang titigil. Una niyang inisip na daga, pero nang dumating ang susunod na gabi, inulit muli ang tunog, parehong oras, 12:00 ng hating gabi. Kinabukasan, nagtanong siya kay Aling Eme kung may katabing unit ang sa kanya. Wala. Sagot ng matanda, sabay ngiti na tila may bahid ng pagtatago. Pader na lang yan, wala nang unit sa kabila. Ginawang storage yan dati. Sarado na ngayon. Napatango si Mira, pero hindi nawala ang kaba sa dibdib. Kinagabihan, sinubukan niyang iwanang bukas ang ilaw. Naghintay siya hanggang mag-12:00. Muli, narinig niya ang pagkatok. 3 beses, sabay may mahinang paghinga. Tumigil siya, kinilabutan, at napansin niyang bumaba ang temperatura ng silid. Parang may hangin na nanggagaling mismo sa dingding. Pagkatapos ng ilang sandali, isang bulong ang suminaw mula roon. Mahina, paos, at may halong pagnanasa. Ang init ng balat mo, sabi ng boses. Napatakbo si Mira palabas ng kwarto. Hinila ang kortina at binuksan ang bintana. Naninginig siyang huminga habang pinapawi ang pawis sa leeg. Nanlingunin niya ang pader, wala na ang tunog. Ngunit sa salamin sa tabi ng kama ay may bakas ng kamay. Malaki, parang kamay ng lalaki. Nilapitan niya iyon at may naamoy siyang kakaibang halimuyak. Amoy insenso na parang sinunog na bulaklak. Inisip niyang baka guni-guni lang, pero nang punasan niya, hindi mabura ang marka. Kinabukasan, nagpunta siya sa opisina ngunit hindi makapag-concentrate. Parang may bumubuling sa kanya kahit sa gitna ng ingay ng mga tawag. Pag-uwi niya, agad niyang napansin na malamig ang hangin sa loob ng unit kahit nakapatay ang bentilador. Binuksan niya ang ilaw at sa salamin, nakita niyang may manipis na guhit ng pulang tinta sa ilalim ng marka ng kamay. Parang sinulat ng daliri. Hindi niya mabasa ng buo, pero tila nagsisimula sa titik S. Sumunod na gabi, pinilit niyang mag-record gamit ang cellphone. Nilagay niya ito sa tabi ng kama, naka-on habang natutulog. Kinabukasan, nang pakinggan niya, una ay maririnig lang ang mga kaluskos ng kumot at mahinang hinga niya. Ngunit sa kalagitnaan ng recording, may narinig siyang boses ng lalaki, malamlam, mabagal, at paulit-ulit na bumubulong. Salve, salve. Napaurong siya. Hindi niya kilala ang pangalang iyon. Sinubukan niyang ulitin, baka glitch lang ng phone, pero malinaw talaga. At sa bandang dulo ng recording, may tunog ng paghalik. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, may pulang marka sa gilid ng kanyang leeg. Parang kagat o halik na mainit pa,
Pinilit niyang huwag isipin, baka stress lang o pagod. Pero gabi-gabi, mas lalong lumalakas ang mga tunog sa pader. Minsan ay parang may humahagod sa dingding. Minsan naman, may mahinang halakhak ng babae. Isang gabi, habang natutulog siya, nanaginip siya ng isang babae. Maputi, mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang bestidang puti. Nakangiti ito, pero malamlam ang mga mata. "Ako si Salve," wika nito sa panaginip. "Bakit ka nakatira sa kwarto ko?" Nagising siyang pawisan, humahabol ang hinga. Nang idilat ang mata, wala na ang babae, ngunit ang pader na datay maputla, ngayon may bakas ng dampi, parang hinaplos ng kamay na basa ng pawis. At doon, sa mismong gitna ng pader, may bagong punit ng pintura na tila tumubo sa magdamag. Simula noon, hindi na nakatulog si Mira ng mahimbing. Sa bawat pagsara niya ng ilaw, nararamdaman niyang may mata sa dilim na nakamasid. At kapag natutulog siya, nananaginip pa rin siya ng babae sa puti. Nakatayo sa gilid ng kama, may hawak na pulang bulaklak, at sa likod nito, isang anino ng lalaki, matangkad, maputla, at may mga mata na kumikislap na parang ginto. Nagsimula na siyang magtanong sa sarili kung tama bang tumuloy siya sa apartment na iyon. Ngunit sa ilalim ng takot, may kakaibang damdamin siyang bumabalik tuwing naririnig niya ang boses mula sa pader. Isang init na hindi niya maipaliwanag, na tila tinatawag siya ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. Lumipas ang ilang araw, pero hindi pa rin matahimik ang isipan ni Mira. Ang pangalan na Salve ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo, parang awit na ayaw tumigil. Sa bawat gabi, naririnig pa rin niya ang boses mula sa pader. Minsan malambing, minsan nagagalit, ngunit palaging may halong init at lungkot. Minsan ay tila may humihingi ng tulong, minsan naman ay parang tinatawag siya na para bang siya ang hinihintay. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kalalim ang koneksyon na nararamdaman niya sa pangalang iyon. Isang umaga, nagdesisyon siyang bumaba at magtanong kay Aling Eme. Nakita niya ang matanda sa harapan ng gusali, nagwawalis. "Aling Eme," sabi ni Mira, maingat ang tono, "may tumira po ba rito dati na ang pangalan ay Salve?" Tumigil sa pagwalis ang matanda at napansin ni Mira na biglang nanlamig ang mukha nito. "Saan mo narinig ang pangalang yan?" tanong ni Aling Eme, halos pabulong. "May narinig lang po ako. Sabi ng mga tao dati may nakatira rito." Napabuntong hininga ang matanda bago sumagot. "Oo, may Salve nga noon. Salvacion de la Cruz ang buo niyang pangalan. Kabit siya ng may-ari ng gusaling ito. Mabait, maganda, pero hindi rin ordinaryo." Napatingon si Mira sa matanda, tila naghihintay ng kasunod. "Anong ibig niyong sabihin? Hindi ordinaryo?" Umiling si Aling Eme. "Hay Hija, wala naman akong gustong takutin ka. Pero noong panahon niya, laging may kakaibang nangyayari sa unit na yan. Tuwing gabi, may nakikitang aninong lalaki na pumapasok sa kwarto niya kahit nakasara lahat ng pinto. May amoy insenso at bulaklak. At minsan may mga kislap ng liwanag sa salamin. Sabi ng iba, may kasintahang engkanto si Salve. May mga araw na nawawala siya ng ilang linggo, tapos babalik na parang walang nangyari. Hanggang isang gabi, nakita na lang namin, sumigaw siya mula sa bintana at biglang nawala. Kinilabutan si Mira sa narinig. "Nawala?" tanong niya. "Oo," sagot ni Aling Eme. "Walang bangkay, walang dugo, basta na lang naglaho." Simula noon, walang gustong tumira sa unit na yan. Pero hindi ako naniniwala sa mga engkanto. Baka nasiraan lang talaga ng loob ang babae. Tumango si Mira, pero sa isip niya, alam niyang may higit pa roon. Pagbalik niya sa unit, nagpasya siyang maghalungkat sa mga lumang gamit. Sa ilalim ng kama, may lumang kahon na puno ng alikabok. Nang buksan niya, may mga lumang papel, sulat at isang maliit na rosaryo na kulay pilak. Sa ilalim nito, may lumang ledger ng mga dating umuupa, nakatype pa sa makinilya. Isa-isa niyang binasa ang mga pangalan. Ngunit nang dumating siya sa bahagi ng Salvacion de la Cruz, napansin niyang iba ang tinta. Hindi itim,
kundi parang nasunog na kayumanggi at ang paligid ng pangalan ay tila nadungisan ng abo. Habang tinitingnan niya ito, biglang lumamig ang hangin. Bumuka ang pinto ng banyo at may mahinang kaluskos mula sa pader. Lumingon siya pero wala namang tao. Lumapit siya sa salamin at doon ay muli niyang nakita ang manipis na sulat ng pulang tinta. Ngayon ay buo na ang mga titik. Salve. Nang marinig niya iyon, sumabay ang isang bulong mula sa pader. Hindi ako umalis. Dito pa rin ako. Napasigaw si Mira at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Huminga siya ng malalim sa pasilyo at sinubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa halip na bumalik sa loob, naglakad siya papunta sa labasan. Sa may gate, napansin niyang may matandang lalaki na nakaupo sa bangketa. May hawak itong bote ng lambanog at nang magtama ang kanilang mata, ngumiti ito. "Diyan ka nakatira, Hija?" tanong ng matanda. "Oo, bakit po?" sagot ni Mira. "Ingat ka," sabi ng matanda. "Dati kong nakikita yung babae dyan. Maganda, pero palaging may kasamang amoy ng bulaklak. Sabi nila, hindi tao ang kasama niya." Hindi alam ni Mira kung anong mararamdaman. Sa bawat taong nakakausap niya, lalong lumilinaw na may kakaiba talaga sa unit na iyon. Nang bumalik siya sa loob kinagabihan, sinubukan niyang magdasal bago matulog. Pero habang nakapikit siya, muling nagparamdam ang boses. "Bakit mo ako hinahanap?" wika nito. "Hindi kita hinahanap," sagot niya sa isip. "Pero alam kong ikaw ang naririnig ko." Tumahimik ang paligid. Ilang segundo lang, naramdaman niya ang marahang haplos sa buhok niya, malamig at magaan. Sa panaginip niya, bumalik ang imahe ni Salve. Nakaupo ito sa kama, suot ang lumang bestidang puti at sa tabi niya ay isang lalaking matangkad, maputi at may kumikislat na mga mata. "Ito si Alaric," wika ni Salve. "Hindi niya ako kayang iwan. At kung patuloy mong titirhan ang lugar na ito, baka isipin niyang ako pa rin ito." Nagising si Mira, hinihingal, at nang dumilat siya, ramdam niya ang mainit na pakiramdam sa kanyang leeg, doon sa mismong lugar kung saan siya hinaplos kanina. Simula noon, napansin niyang mas mabilis siyang mapagod, at madalas ay tila may ibang alaala na pumapasok sa isip niya. Mga larawan ng isang babae sa tabi ng ilog, mga bulaklak na pula, at isang tinig na nagbubulong ng mga panako. Minsan ay parang may ibang anyo na lumilitaw sa kanyang likuran. Ang anyo ni Salve, nakatingin sa kanya, nakangiti, ngunit may lungkot sa mga mata. Sa puntong iyon, alam ni Mira na hindi na simpleng kababalaghan ang nagaganap. May koneksyon siya sa babaeng iyon, sa engkanto na tinatawag na Alaric, at sa lihim ng unit na iyon na matagal nang tinatakpan ng panahon. Ngunit ang tanong na hindi niya masagot, bakit siya ang pinili? At bakit sa bawat pagdaan ng gabi, unti-unti niyang nararamdaman na parang hindi na siya nag-iisa sa sariling katawan. Mula nang nagpakita sa panaginip ni Mira, ang babae at ang nilalang na si Alaric, hindi na muling naging tahimik ang kanyang mga gabi. Laging may halong lamig at bigat sa paligid tuwing sumasapit ang hating gabi. Sa tuwing pipikit siya, bumabalik ang imahe ni Salve, ang babaeng nakatira dati sa kanyang unit, na tila humihingi ng tulong, ngunit sa parehong oras ay parang pinoprotektahan siya mula sa isang mas malalim na panganib. Madalas niyang maramdaman na parang may kasama siya sa kama, humihinga malapit sa kanyang tainga. At sa mga sandaling iyon, ang hangin ay nagiging mabigat, puno ng halimuyak ng insenso at bulaklak na parang bagong pinita sa gubat. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, muling nagbago ang temperatura sa paligid. Mula sa pader na madalas niyang marinig na tumakatok, unti-unting lumitaw ang anino ng isang lalaki. Hindi malinaw ang mukha, ngunit kita ang mga matang kumikislap sa dilim. Kulay ginto, tila nagliliyab. Ang tinig nito ay malamig at mabagal. "Hindi kita ginising," wika nito. "Ikaw ang tumawag sa akin." Napatras si Mira, nanginginig sa takot, ngunit hindi siya makasigaw.
parang may humahawak sa kanyang lalamunan. Ang anino ay lumapit sa kanya at sa isang iglap, parang tumigil ang paligid. Walang tunog, walang galaw, tanging pantibok ng puso niya ang naririnig. "Ako si Alaric," sabi ng boses. "Hindi ako umaalis sa mga minahal ko. Si Salve ay akin noon at ikaw ngayon." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mira ang isang mainit na hinga sa kanyang leeg. Nagdilim ang paligid at nang magising siya, natagpuan niyang nakahandusay sa kama, pagod at pawis na parang may mabigat na nangyari sa kanya. Sa salamin, may nakasulat na mga salita sa hamog ng kanyang hininga. "Babalik ako ngayong gabi." Kinabukasan, halos hindi makapasok sa trabaho si Mira. Ang mga kasamahan niya ay napansin ang pamumutla niya. "Uy girl, okay ka lang?" Tanong ng isa. "Parang bangungot yan." Biro pa ng isa. Ngumiti lang si Mira, ngunit sa loob-loob niya, gusto na niyang umalis sa apartment. Ngunit tuwing sinusubukan niyang magdesisyon, parang may boses na umaalo sa kanya sinasabing, "Huwag kang aalis, dito ka lang." Nagsimula siyang makaranas ng mga pagbabago sa katawan. Tuwing gabi bago matulog, tila may mga alaala na pumapasok sa isip niya. Mga alaala ng isang babaeng nakadamit puti na nakatayo sa ilog, may hawak na pulang bulaklak, at sa harap niya, si Alaric, ang nilalang na may gintong mata. Naririnig niya ang mga salitang, "Hindi mo na ako matatakasan, Salve." Naguguluhan si Mira kung mga panaginip lang ba iyon o mga alaala ni Salve na unti-unting bumabalik sa kanya. Minsang gabi, nagising siyang umiiyak. Sa salamin sa tapat ng kama, nakita niya ang sarili niya, ngunit may kakaibang bagay. Sa loob ng ilang sekundo, ang refleksyon niya ay hindi siya, kundi ang mukha ni Salve. Parehong buhok, parehong mata, ngunit mas maputla, at ang mga labi ay may bahid ng dugo. Napatakbo siya palabas ng kwarto at halos hindi na makabalik. Nang bumalik siya, makalipas ang ilang oras, pinilit niyang manahimik, umupo sa kama at nagdasal. Ngunit habang nakapikit siya, may marahang boses na bumubulong sa kanyang isipan. "Hindi kita ginagambala. Pinabalik lang kita." Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan na si Tanya. "Mira, parang napapansin ko iba ka na nitong mga araw. Parang may dinadala ka. May nag-aalaga ba sa'yo dyan?" Halos maiyak si Mira. "Tanya, may kakaibang nangyayari. May naririnig akong boses. May nagpapakita sa akin, hindi ko alam kung guni-guni lang." Napabuntong hininga si Tanya. "Pumunta tayo sa albularyo bukas. Kilala ko si Lolo Pedrin. Siya ang tumulong sa amin dati nang may ganito ring nangyari sa amin. Baka may nakadikit sa'yo." Ngunit nang sumapit ang gabi, bago sila pumunta, muling nagpakita sa kanya si Alaric, ngayon sa malinaw na anyo. Matangkad, maputi at may buhok na tila humahaplos sa hangin. Ang mga mata nitong kulay ginto ay parang may sinag ng buwan. "Hindi mo ako kailangang takasan," sabi nito habang lumalapit. "Matagal kitang hinintay, Salve. Hindi ko alam kung bakit nagbago ang anyo mo, pero nararamdaman ko pa rin ang apoy sa'yo." Naramdaman ni Mira ang biglang init sa kanyang dibdib at sa kabila ng takot, may kakaibang halong damdamin. Isang uri ng paghila na hindi niya maipaliwanag. Itinangkang labanan ni Mira ang nararamdaman, ngunit nang magtama ang mga mata nila, biglang lumabo ang paligid. Sa paningin niya, ang silid ay unti-unting nagbago. Ang dingding ay naging parang gubat, ang kisame ay puno ng mga alitaptap. At doon, sa gitna ng kakaibang tanawin, nakita niya si Salve nakatayo sa tabi ng ilog, nakatingin sa kanya. "Alaric," wika ni Salve sa panaginip, "hindi ako babalik sa'yo. Hindi ako iyo, ngunit sa sandaling iyon." Ila pinagsama ng nilalang ang dalawang anyo nila. Ang mukha ni Salve ay dumikit sa kanya at naramdaman niyang parang nagiging iisa ang kanilang katawan. Nagising si Mira ng pawis na pawis,
Ngunit sa halip na akot, ramdam niya ang kakaibang pagod na parang may nangyaring hindi niya matukoy. Sa leeg niya, muling lumitaw ang pulang marka at sa salamin, ang mga mata niya ay kumikintab ng bahagyang ginto bago muling bumalik sa normal. Sa kanyang isipan, iisang pangalan ang umuukit, paulit-ulit, habang naririnig pa rin ang mahinang tinig sa pader. Ako si Alaric, hindi kita iiwan. Pagkalipas ng ilang gabi, mas lalong bumigat ang mga pangyayari kay Mira. Ang mga panaginip niya ay hindi na basta mga larawan lang ng nakaraan. Para bang nagiging totoo ang lahat. Sa panaginip, nasa loob siya ng parehong apartment, ngunit ang paligid ay tila nagbago ng anyo. Ang mga pader ay nababalutan ng lumot at sa bawat sulok may mga bulaklak na pulang-pula, parang dugo na sumisibol mula sa sahig. Doon niya muling nakita si Alaric, ang engkanto na may gintong mata. Lumapit ito sa kanya, marahang hinaplos ang kanyang pisngi. At sa tinig na parang hangin ay sinabi, "Hindi mo kailangang matakot, Salve. Ikaw ang tahanan ko." Nang magising siya, basang-basa ang kanyang katawan sa pawis at sa dibdib niya ay may marka ng parang paso. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero malinaw na may nilalang na humahawak sa kanya kahit sa labas ng panaginip. Minsan, habang naglalakad siya sa kalsada papasok sa trabaho, papansin niyang sinusundan siya ng mga anino sa gilid ng mata niya. Kapag lilingon siya, wala naman. Ngunit sa salamin ng mga kotse, nakikita niya ang refleksyon ng isang babae. Hindi siya, kundi si Salve, nakatingin at nakangiti. Habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalakas ang presensyang iyon. Minsan, pagdating niya sa bahay, bukas na ang ilaw sa loob kahit alam niyang pinatay niya ito bago umalis. Minsan naman, may mga patak ng tubig sa sahig na may halong amoy ng bulaklak. Sa gitna ng kanyang paggalito, muling bumalik si Alaric sa panaginip. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang katawan niya'y tila hindi na kanya. Sa harap niya, nakatayo si Salve at sa likod nito si Alaric, nakahawak sa balikat ng babae. "Ang katawan mo ay magiging tahanan ko," bulong ni Salve. "Ako ang orihinal na may-ari nito." Nagising si Mira nang halos hindi makahinga. Ang paligid ay malamig, ngunit ang kanyang katawan ay mainit na mainit. Tumayo siya at dumiretso sa salamin, at doon niya nakita ang sarili niyang mata na kumikislap ng ginto sa loob ng ilang segundo bago bumalik sa normal. Mula noon, napansin niyang minsan sa mga sandaling hindi siya nag-iisip, iba ang tono ng kanyang boses. Iba rin ang paraan ng pagkilos niya. Minsan ay nahuhuli niyang nakangiti siya sa salamin kahit wala namang dahilan. Isang gabi, habang umuulan, narinig niya ang boses ni Alaric. Hindi sa panaginip, kundi sa mismong kwarto. Dumating na ang gabi ng pagsasanib, wika nito. Hindi ka na makakatakas. Sa biglaang pagsabog ng lamig, naglaho ang ilaw sa buong unit. Tanging liwanag ng kidlat ang nagbigay anyo sa paligid. Doon niya nakita sa pader ang dalawang anino. Ang isa ay anyo ng babae, ang isa ay lalaking may matayog na tindig at gintong mga mata. Tumigil ang mundo sa paligid habang lumapit ang mga ito sa kanya. "Hindi mo siya pwedeng angkinin," sigaw ni Mira, pilit na pinipigilan ng takot. "Hindi mo ako si Salve." Ngunit ngumiti si Alaric. "Hindi mo kailangang aminin. Ang kaluluwa ay hindi nagsisinungaling. Ikaw ang kanyang pagpapatuloy." At sa isang iglap, parang hinigop ng hangin ang kanyang paningin. Ang mga mata niya ay muling nagdilim at ang paligid ay naglaho. Nang muling dumilat si Mira, ibang tanawin ang kanyang nakita. Nasa gitna siya ng gubat na puno ng mga nagliliwanag na bulaklak. Sa harap niya, naroon si Salve, nakatingin sa kanya. "Wala ka nang magagawa," sabi ng babae. "Ang engkanto ay hindi kailanmang lumilimot sa minahal niya. Kapag binuksan mo ang iyong puso sa kanya, hindi na niya ito bibitawan." Naramdaman ni Mira ang luha sa pisngi niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang awa sa babaeng nasa harap niya. "Patawarin mo ako," sabi niya. "Hindi ko sinadyang palitan ka." Tumango si Salve at ngumiti.
Hindi mo ako kailangang palitan. Ang nais ko lang ay mapalaya. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Alaric mula sa dilim. Ang mga mata nitong kumikislap ay tila apoy sa ulan. Walang makakalaya sa akin, sabi niya. Ang aking pag-ibig ay hindi kailanman tinatapos. Hinawakan niya ang braso ni Mira at sa haplos na iyon ay naramdaman ni Mira ang bigat ng libong alaala, ang pag-ibig, ang pagnanais at ang pagkawasak. Napasigaw siya, ngunit ang sigaw ay walang tunog. Muli niyang nakita ang sarili sa sariling kama. Nanginginig habang ang mga ilaw ay nagfe-flicker sa paligid. Nang sumunod na umaga, dumating si Tanya. Mira, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Halos hindi makapagsalita si Mira. Ang boses niya ay paos at mahina. Tanya, sabi niya, may nilalang dito. Hindi ko alam kung ako pa ba to. Tiningnan siya ni Tanya. Halatang hindi alam kung ano ang gagawin. Pupunta tayo kay Lolo Pedring mamayang gabi, sabi nito. Hindi ka pwedeng manatili rito mag-isa. Ngunit bago pa man sila makaalis, napansin ni Tanya ang pader doon mismo sa tabi ng kama ni Mira. Ang dating maputing pintura ay nagkaroon ng hugis ng 2 kamay, parang mga palad na nakabaon mula sa kabilang panig. Mula roon ay may umuusok na manipis na hamog, amoy insenso, at narinig nila ang boses na malamlam at mabagal. Hindi niyo ako madadala sa liwanag. Siya ay akin. Napaluhod si Mira. Hinahabol ang hininga at sa gilid ng kanyang mata ay muling sumilip ang anino ng lalaking engkanto, nakangiti, nagmamasid at tila naghihintay ng sandali kung kailan siya tuluyang magiging kanya. Sa labas, patuloy ang pag-ulan, ngunit sa loob ng silid, ang hangin ay nagbabadya ng pag-angkin at ang gabi ay tila hindi na muling magbibigay ng umaga. Kinagabihan, magkasama sina Mira at Tanya habang tinatahak ang makitid na daan patungo sa bahay ng albularyum si Lolo Pedring. Maulan at ang mga ilaw ng poste ay kumikislap-kislap, tila nag-aalangan kung mananatili o tuluyang mamamatay. Hindi nagsasalita si Mira. Mahigpit niyang hawak ang maliit na bote ng langis na ibinigay sa kanya ni Tanya bilang pansamantalang proteksyon. Bago sila umalis sa apartment, nakaramdam siya ng malamig na hangin mula sa kisame at isang boses na mahina ngunit malinaw, si Alaric. Hindi mo ako kailangang ipagamot, bulong nito. Hindi mo ako karamdaman, ako ang kabuuan mo. Napakapit siya kay Tanya, ngunit pinilit niyang huwag magsalita. Alam niyang kung kikilos siya ng may takot, mas lalo siyang mahihila ng nilalang. Pagdating nila sa bahay ni Lolo Pedring, sinalubong sila ng matandang lalaking payat. May puting buhok at mga mata na tila nakikita ang kaluluwa mo. Anak, sabi ni Lolo Pedring kay Mira, hindi lang basta multo ang bumibisita sa'yo. Isa siyang nilalang ng hangin at anino, isang engkantong matagal nang nakatali sa lupa. Umupo sila sa harap ng mesa na puno ng mga garapong may langis, asin at tuyong dahon. Nararamdaman ko ang init sa paligid mo, dagdag ng matanda. Ang init na yan ay hindi sakit. Iyan ang halik ng engkanto. Kapag napili ka ng ganitong nilalang, ibig sabihin ay may naiwan siyang kasunduan sa lupa na gusto niyang ipagpatuloy sa pamamagitan mo. Tahimik si Mira, tinitigan niya ang kahoy na krus sa mesa at may bakas ng luha sa mata niya. Lolo, paano ko po siya maaalis? Hindi ko na kaya, araw at gabi, naririnig ko ang boses niya. Minsan, pakiramdam ko, ako na si Salve. Tumingin si Lolo Pedring kay Tanya at saka kinuha ang isang maliit na bote ng langis na kulay ginto. Itaas mo ang palad mo, anak, utos ng matanda. Kinuha niya ang kamay ni Mira at pinahiran ng langis. Pagdampi pa lang ng langis, napaatras si Mira. Mainit, sigaw niya. Umusok ang balat niya at sa usok na iyon ay lumitaw ang manipis sa imahe ng isang lalaki, ang mukha ni Alaric. Ang mga mata nitong kumikislap ng ginto at may halakhak na parang hangin na dumaan sa puno.
Hindi mo siya mapapaalis ng basta-basta, sabi ni Lolo Pedring. Hindi siya masamang nilalang, pero siya ay marahas sa pag-ibig. Ang tawag sa kanya sa mga lumang kwento ay tagapag-angkin, isang uri ng engkanto na kumakapit sa kaluluwa ng mga babaeng minsang minahal niya. Bawat 7 taon, kailangan niyang maghanap ng bagong sisilayan para manatiling buo ang kanyang anyo. Napayuko si Mira, nanginginig. Bakit ako? Tanong niya. Bakit ako ang pinili? Dahil ikaw ang tanging nakatira ngayon sa silid na iyon, sagot na matanda. At dahil ikaw ay mahina sa gabing lumipas, nakabukas ang isip mo sa tawag niya. Minsan, hindi tayo pinipili dahil gusto niya tayo. Minsan, pinipili tayo dahil kaya niyang pumasok sa ating mga puwang. Inabot ni Lolo Pedring ang maliit na panyo na may tatak na krus. Isuot mo to sa leeg mo gabi-gabi. Maglagay ka ng asin sa 4 na sulok ng kwarto mo. At huwag kang matutulog nang nakahiga sa gitna ng kama. Ang gitna ay lagusan. Kapag natulog ka roon, binubuksan mo ang daan para sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Mira sa apartment. Tahimik ang paligid, ngunit may pakiramdam siyang may matang nakamasid sa bawat galaw niya. Milagyan niya ng asin ang mga sulok ng kwarto gaya ng bilin. Pinatay niya ang ilaw at nagdasal. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagdarasal, may narinig siyang mahinang paghalakhak mula sa pader. Hindi mo ako kayang harangan, Mira. Ako ang hangin. Sa isang iglap, biglang gumalaw ang kurtina at ang asin sa sahig ay unti-unting kumalat. Parang may hangin na humihip mula sa loob mismo ng pader. Napatayo siya, nanginginig at kinuha ang langis ni Lolo Pedring. Pinahid niya iyon sa kanyang mga kamay at sa noo, sabay dasal. Ngunit habang ginagawa niya iyon, naramdaman niyang parang may malamig na kamay na humahawak sa kanya mula sa likod. Bakit mo ako itinataboy? Bulong ng boses ni Alaric, ngayong mas malinaw kaysa dati. Mahal kita, tulad ng pagmamahal ko kay Salve. Naluha si Mira. Hindi ako si Salve. Mahinahon niyang sagot. At hindi mo ako pag-aari. Biglang nagliwanag ang paligid. At sa salamin sa tapat ng kama, nakita niyang unti-unting lumilitaw ang anyo ni Salve. Nakatingin ito sa kanya. May luha sa mga mata. Tama na, Alaric, wika ni Salve. Hayaan mo na siyang mabuhay. Ngunit tila hindi iyon narinig ng engkanto. Ang mga anino sa paligid ay naging mas makapal at ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kung hindi kita makukuha sa buhay, kukunin ko sa panaginip. Napaluhod si Mira at bago siya mawalan ng malay, nakita niya ang sariling anino na humihiwalay sa katawan niya. Nang magising siya, umaga na. Tahimik ang paligid, ngunit sa sahig, nakaukit sa alikabok ang mga salitang, hindi ito ang wakas. Sa ilalim ng kanyang kama, natagpuan niya ang maliit na panyo ni Lolo Pedring, ngunit na yun ay tuyo at may bahid ng abo, parang sinunog mula sa loob. Lumabas siya ng apartment, nanginginig at huminga ng malalim. Ngunit sa hangin, naamoy pa rin niya ang amoy ng bulaklak at insenso. Sa di kalayuan, sa lilim ng puno, tila may lalaking nakatayo, nakaputing barong, nakangiti at may matang kulay ginto. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang paningin, biglang naglaho ang hangin. At sa kanyang tenga, isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw. Hanggang sa susunod na gabi, aking Salve. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpa siya si Mira na magbakasyon muna sa kanilang probinsya sa Batangas. Wala siyang sinabing totoo sa kanyang pamilya. Ang sinabi lang niya ay kailangan niyang magpahinga. Ngunit kahit lumayo na siya sa Stamesa, dala pa rin niya ang presensya ni Alaric. Sa tuwing sisikat ang buwan, nararamdaman pa rin niya ang lamig na tila yumayakap sa kanya mula sa likod. Minsan, may amoy ng insenso na pumapasok sa bintana at may mga bulong na humahaplos sa kanyang pandinig. Babalik ka rin, sabi ng tinig. Hindi mo ako kayang iwan. Lalo siyang natakot nang mapansin ng kanyang ina na may mga marka sa kanyang braso. Mahahabang guhit na parang pinaglaruan ng apoy. Anak, anong nangyari sa iyo? Tanong ng ina. Hindi ko alam, ma, sagot niya. Siguro allergy lang. Hindi na siya nagtanong pa ang ina.
Ngunit mula noon, madalas itong magdasal sa tabi ng bintana gabi-gabi. Tila may pakiramdam na hindi lang sakit ang dumapo sa anak niya. Isang gabi, habang natutulog si Mira, na naginip siyang muli. Nasa isang malawak na bulwagan siya na puno ng mga kandilang itim at sa gitna nito, naroon si Alaric. Suot nito ang isang mahabang kasuotang ginto at sa harap nito ay si Salve, nakaluhod, umiiyak. "Hindi ako lalaya hanggat hindi mo ako sinasama," wika ni Alaric. "Sinumpa mo ang sarili mong magmahal sa akin magpakailanman." Humakbang si Salve, ngunit sa paglapit niya, nakita ni Mira ang sarili niya na tila nagiging anyo ni Salve. Narinig niya ang tinig ng babae sa loob ng kanyang ulo. "Tulong, ayaw ko na." Muling bumalik si Mira sa kamalayan at napasigaw. Pagmulat ng mata niya, nasa kwarto pa rin siya, ngunit ang paligid ay nagbabago. Ang mga kurtina ay kumakampay kahit sarado ang bintana. At sa kisame, may mga aninong gumagalaw. Sa kanyang tainga, may malamig na tinig na nagsabing walang layo ang makatatakas sa kasunduan. Sa sandaling iyon, tumigil ang hangin at lahat ng kandila sa bahay ay biglang namatay. Kinabukasan, nagpunta siya sa simbahan sa bayan. Hindi siya sanay magdasal ng matagal, pero sa pagkakataong iyon, nakaluhod siya sa harap ng altar ng halos 1 oras. Lumapit sa kanya ang matandang pari. "Anak, parang mabigat ang loob mo," sabi nito. Napatingin si Mira at sa sandaling iyon, hindi niya napigilang mapaluha. "Padre, may nilalang na sumusunod sa akin. Hindi ko siya makita ng buo, pero naririnig ko siya. Minsan sa panaginip, minsan habang gising ako." Tumingin ang pari sa kanya, mabigat ang mukha. Hindi lahat ng kaluluwa ay napapahinga, anak, at hindi lahat ng espiritu ay galing sa langit o impyerno. May ilan na galing sa gitna, sa mga nilalang na di kayang mamatay dahil may kasunduan silang hindi natatapos. Binigyan siya ng pari ng basbas at isang maliit na krusipihong pilak. Ito ay hindi pananggalang lamang. Ito'y paalala na mas malakas ang liwanag kapag hindi ka tumatakbo sa dilim. Ngunit tandaan mo, kung pipili kang bumalik sa lugar kung saan siya naroroon, mas lalong lalalim ang ugat ng sumpa. Pag-uwi niya, nagdesisyon si Mira na tawagan si Tanya. "Hindi ako mapakali," sabi niya. "Kahit saan ako pumunta, sinusundan niya ako." Tahimik lang si Tanya sa kabilang linya bago ito sumagot. "Mira, may isa pa akong alam na paraan." Huling nabanggit ni Lolo Pedring. Kung ang nilalang ay nakatali sa isang kasunduan, kailangan mo hanapin ang pinagmulan ng kanyang pangako. Hanapin mo ang bagay na ginamit niyang alay kay Salve. Muling bumalik sa isip ni Mira ang pulang bato na iniwan sa kanya ni Alaric noon. Simula nang madikit iyon sa kanyang dibdib, hindi na niya ito maalis. Minsan ay tila wala roon, ngunit kapag nakaharap siya sa salamin, makikita niyang kumikislap ito sa ilalim ng balat. Kinapa niya ang kanyang dibdib at naramdaman ang tibok ng puso na parang humahalo sa pintig ng bato. Naramdaman niya ring lumulubog ang kanyang hininga sa bawat pintig. Kinagabihan, habang sinusubukan niyang matulog, narinig niyang muli ang boses ni Alaric. "Ang puso mo ay tumitibok dahil sa akin. Huwag ka nang tumanggi. Ang apoy ng iyong laman ay apoy din ng aking kaluluwa." Sinubukan niyang labanan ang kanyang nararamdaman, ngunit sa halip na takot, may kakaibang sensasyong bumalot sa kanya. Isang init na hindi kayang ipaliwanag. Muling bumalik sa isip niya ang mga salitang sinabi ng albularyo. Ang mga nilalang na ganito ay mahilig sa laman ng mga dating kabit. Sa kalagitnaan ng gabi, may kumatok sa pinto. 3 beses. Dahan-dahan niya itong binuksan. At sa labas ay walang tao, ngunit sa hangin may lumulutang na bulaklak na pula, dasa ng hamog. Dinala niya ito sa loob at inilapag sa mesa. Ngunit paglingon niya sa salamin, nakita niyang hindi na siya mag-isa. Sa likod niya, nakatayo si Alaric. Hawak ang parehong bulaklak. Walang alay na nasasayang. "Mira,
ikaw na ang kasunod. Napasigaw siya at tinakpan ang kanyang tenga, ngunit sa halip na mawala, mas naging malinaw ang lahat. Ang boses, ang amoy, ang lamig, lahat iyon ay naging bahagi ng katawan niya. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang may sumasanib sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang paningin, muling bumalik si Salve, nakatingin sa kanya na parang nakikiusap. "Huwag mong hayaang mangyari sa iyo ang nangyari sa akin," sabi nito. "Labanan mo siya habang kaya mo pa." Ngunit huli na, sa salamin, nakita ni Mira na kalahati ng kanyang mukha ay si Salve na. Ang isa'y kanya pa rin, ngunit ang mata ay unti-unting nagiging kulay ginto. Sa labas ng bahay, humahampas ang hangin na tila may tinig, at sa ilalim ng buwan, isang sigaw ang nagmula sa dilim. Ang sigaw ng isang babaeng nilalamon ng pag-ibig ng isang nilalang na hindi kailanman nakalimot. Lumipas ang ilang araw na halos hindi makatulog si Mira. Sa bawat gabi, naririnig niya ang mga bulong ni Alaric kahit wala na siya sa stamesa. Ang amoy ng insenso ay sumasabay sa kanyang bawat paghinga. At minsan, habang nakatingin siya sa salamin, bigla niyang nakikita ang mga alon ng liwanag na dumadaan sa paligid, parang hangin na may anyo, kumikintab at dumadaloy sa balat niya. Hindi niya alam kung guni-guni lang o realidad, ngunit alam niyang unti-unti siyang nagbabago. Ang kanyang balat ay tila kumikislap sa ilalim ng buwan at sa mga mata niya, may mga bakas ng kulay ginto tuwing siya'y natatakot o nagagalit. Isang umaga, dumating si Tanya sa bahay nila sa probinsya. Pagpasok pa lang nito, napahinto siya. "Mira," wika niya, "ang bahay mo parang may bumabalot na kakaibang enerhiya." Hinawakan niya ang kamay ni Mira at napasinghap siya sa lamig. "Lumalakas na siya," sabi ni Tanya. "Hindi ka na lang niya sinusundan. Nasa loob ka na niya." Napayuko si Mira, nanginginig. "Tanya, ano bang gagawin ko? Hindi ko na alam kung ako pa to. Minsan naririnig kong nagsasalita ako kahit hindi ko namang gustong magsalita. Minsan, lumalabas sa bibig ko ang mga salitang hindi ko naiintindihan." Dinala siya ni Tanya kay Lolo Pedring. Pagdating nila sa maliit na kubo ng matanda, agad nitong sinindihan ang kamangyan at nilagyan ng asin ang sahig. "Hindi ko akalain na ganito kabilis," sabi ni Lolo Pedring. "Ang sumpang ganito ay bihira, pero kapag ang engkanto ay may kasunduan sa tao, walang madaling pagputol. Ang problema mo, Mira, ay hindi lang ikaw. Si Salve ay nasa loob mo na rin." Tumigil siya sandali, tinitigan si Mira. "Dalawa na ang kaluluwang nakatira sa katawan mo. Isa ay pag-aari ng lupa at isa ay pag-aari ng hangin. Kaya kanya pinipili, ikaw ang perpektong tulay para sa kanilang dalawa." Napalunok si Mira, halos hindi makahinga. "Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Anoong mangyayari kung tuluyan niya akong makuha?" Tumitig sa kanya ang matanda. Mabigat ang tinig. "Kapag nangyari iyon, hindi ka na tao. Magiging sisidlan ka ng engkanto, isang halimaw na nagmumukhang tao sa araw at nilalang sa gabi. At habang buhay, maghahanap ka ng kapalit. Isang kaluluwang tulad mo, mahina at bukas sa tawag." Umiyak si Mira. Halos mapaluhod. "Ayaw ko, gusto ko lang mawala to." Lumapit si Tanya at niyakap siya. "Hindi pa huli ang lahat," sabi nito. "Kailangan lang nating hanapin ang pinagmulan ng kasunduan. Lolo, nabanggit ninyo dati na may ginawang alay si Alaric para kay Salve. Paano natin yon makikita?" Napangiti ng marahan ng matanda. "Ang mga engkanto ay hindi nag-aalay sa simbahan o altar. Ang alay nila ay tinatago sa pagitan ng dalawang daigdig, sa pagitan ng lupa at hangin. Kung saan huminto ang tao, doon nagsisimula ang engkanto." Matapos ang ilang pag-uusap, nagpasya silang bumalik sa mesa. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Mira na kailangan niyang harapin ang pinagmula ng lahat. Pagdating nila sa lumang gusali, tila walang nagbago, ngunit kakaiba na ang pakiramdam ng lugar. Ang hangin ay mabigat at ang dating mga dingding na kulay abo
ay tila may mga bakas ng kamay, mga hugis na parang nakaukit mula sa loob. "Dito tayo magsisimula," sabi ni Lolo Pedring habang inaayos ang mga gamit, asin, langis at tawas. "Hanapin mo kung saan pinakamalakas ang init." Lumibot si Mira sa kwarto at nang dumako siya sa likod ng aparador, naramdaman niya ang biglang pag-init ng paligid. May tunog na tila ugong sa lupa at may amoy ng bulaklak na sumingaw. "Dito," sabi niya. Tinulak nila ni Tanya ang aparador at sa likod nito may maliit na bitak sa pader. Parang dati itong butas na tinapal. Tinanggal ni Lolo Pedring ang takip at doon nila nakita ang lumang hagdanan na pababa, gawa sa bato. "Bodega to," sabi ni Tanya, nanginginig. Ito yung sinabi nilang dating storage. Dahan-dahan silang bumaba at sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang amoy ng insenso. Sa ilalim, may maliit na silid na may altar na gawa sa bato. Sa gitna nito, may isang lumang palanggana na puno ng tuyong bulaklak at abo. Sa ibabaw, may nakaukit na mga salita sa lumang wika, mga salitang hindi maintindihan ni Mira, ngunit pamilyar sa kanya. Parang narinig na niya iyon sa kanyang panaginip. Hinawakan niya ang gilid ng bato at biglang lumiwanag ang paligid. Sa liwanag na iyon, nakita niya ang mga anino ni na Salve at Alaric. "Mira," sabi ni Salve, "ito ang lugar ng aming kasunduan. Dito ako unang naniwala na ang pag-ibig niya ay totoo." Tumingin si Alaric, malamig ang tinig. "Hindi ko siya pinilit. Siya mismo ang humiling na hindi ko siya iwan. Kaya ibinigay ko ang aking hininga." Sa isang iglap, nagdilim ang paligid at naramdaman ni Mira ang pagpasok ng hangin sa kanyang katawan, malamig, mabigat at puno ng boses. "Ikaw na ang kasunduan na yon," bulong ni Alaric. "Ikaw na ang tulay ng aming pag-ibig." Napasigaw si Mira at napaluhod. Naramdaman niyang umiikot ang paligid at ang mga kamay ni Tanya ay mahigpit na humawak sa kanya. "Labanan mo, Mira," sigaw ni Tanya. "Hindi ikaw ang kasunduan." Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman niyang bumabalik sa kanyang isip ang mga alaala ni Salve, ang pag-ibig, ang sakit, at ang pagnanais na muling maramdaman ang alab ng buhay. Pag-ahon nila mula sa bodega, bumuhos ang ulan sa labas, parang senyales ng pagbubukas ng langit. Ngunit sa bawat patak ng ulan, may halong bulong ng hangin, mga salitang hindi malinaw. Ngunit alam ni Mira na isa lang ang ibig sabihin. Hindi pa tapos ang lahat. Ang kasunduan ay muling nabuhay at ngayon, nasa kanya na ang susi ng pagpapatuloy o pagtatapos nito. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil ng gabiring iyon matapos nilang matuklasan ang bodega sa ilalim ng gusali. Sa bawat patak ng ulan, tila may kasabay na mga bulong na nagmumula sa paligid, mga tinig na hindi galing sa mundo ng tao. Pagbalik nila sa itaas, basang-basa at pagod, naramdaman ni Mira na parang may bumigat sa kanyang dibdib. Sa bawat hinga niya, tila may malamig na hangin na pumapasok sa loob ng katawan niya, ngunit hindi lumalabas. "Lolo," mahina niyang sabi, "parang may pumapasok sa akin." Tiningnan siya ni Lolo Pedring at sa mga mata nitong mapurol sa edad, may bakas ng pangamba. "Ang kasunduan ay gumising na," wika ng matanda. "Hindi lang kayo ang nakarinig ng mga bulong. Sa pagbukas ng daan, ginising ninyo ang sumpa." Tahimik ang lahat. Tanging patak ng ulan ang maririnig sa labas at ang mahina nilang paghinga. Si Tanya ay nanginginig. Yakap ang sarili habang nakatingin kay Mira na parang may kakaibang liwanag sa balat. "Lolo, anong ibig niyo sabihin?" tanong niya. "Hindi ba't sinara na nating ang lagusan?" Umiling ang matanda. "Hindi mo kailangang buksan ang isang lagusan para magising ang nilalang. Minsan sapat na ang pagbanggit ng kanilang pangalan." At sa pagbasa ni Mira ng mga salitang nakaukit sa bato, nagising ang ugnayan ni Alaric sa lupa. Tumayo si Mira, nanginginig. "Kailangan ko siyang harapin," sabi niya, halos bulong.
Hindi ako tatakas. Kung ang sumpa ay galing sa kasunduan nila ni Salve, kailangan kong malaman kung ano ang totoo. Pinigilan siya ni Tanya, pero humakbang siya palabas ng gusali. Ang ulan ay tila huminto sa kanyang paglabas at ang paligid ay nabalot ng manipis na hamog. Sa di kalayuan, sa ilalim ng poste, may isang lalaking nakatayo, tahimik, walang payong at nakatingin sa kanya. Alarik, mahinang sabi ni Mira. Naglakad siya papalapit at sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay lumulubog siya sa malamig na hangin. Nang tuluyang siyang makalapit, tumigil ang oras. Walang tunog, walang ulan, tanging ang tibok ng puso niya ang naririnig. Bakit mo binuksan ang daan? Tanong ni Alaric. Hindi ako ang nagbukas, sagot ni Mira. Ikaw ang sumunod sa akin. Ngumiti ang engkanto at sa ngiting iyon ay may halong lungkot. Hindi ako kailanman lumayo. Ikaw ang muling bumalik. Sa loob ng 7 taon, inihintay kong bumalik ang aking Salve. Akala ko'y ikaw na siya. Lumapit ito at marahang hinawakan ang mukha niya. Ngunit mali pala ako, iba ka. Napapikit si Mira. Kung alam mong iba ako, bakit mo pa ako sinusundan? Sagot ni Alaric, dahil ikaw ang tulay, ang huling pintuan. Nang mamatay si Salve, hindi siya lumisan. Pinili niyang manatili sa pagitan ng mundo ko at ng sa inyo. Ngunit kailangan niya ng tatawan para muling mabuhay. At sa pagbukas ng iyong puso, binigyan mo siya ng daan. Tumulo ang luha ni Mira. Kaya pala tuwing nakikita ko siya sa salamin, kaya pala nararamdaman ko siyang nasa loob ko. Tahimik si Alaric, hindi ko ito sinadya. Ngunit na yon hindi ko na rin siya mapigilan. Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ni Mira ang pag-ikot ng hangin sa paligid. Ang mga ilaw sa poste ay nag-flicker at sa isang iglap, lumitaw si Salve. Nakaputi, basang-basa sa ulan. Ang mga matay mapurol, ngunit puno ng damdamin. Alaric, wika nito, sinumpa mo ako noon. Pinangako mong hindi ako iiwan. Pero nang mamatay ako, ginamit mo ang kaluluwa ko para manatili sa lupa. Hindi na iyon pag-ibig. Iyon ay pag-angkin. Nagpigil ng luha si Mira habang pinagmamasdan ang dalawa. Ang paligid ay tila lumulutang sa pagitan ng dilim at liwanag. Alaric, sabi, kinuha niya mula sa bulsa ang pulang batong lumubog sa kanyang dibdib. Na yon ay kumikislap yon na parang may apoy sa loob. Ito ang alay mo noon, di ba? Ang bato ng iyong puso. Tahimik si Alaric. Oo, iyan ang nagbubuklod sa amin. Hinawakan ni Mira ang bato at dahan-dahang itinaas. Kung ito ang nagbubuklod, ito rin ang magwawasap. Sa isang iglap, hinampas niya ito sa sahig. Pumuto ang hangin at sa pagsabog ng liwanag, narinig nila ang hiyaw ni Salve at ang pagdaing ni Alaric. Ang paligid ay parang umuga at ang mga bintana ng gusali ay sabay-sabay na pumutok. Pagbalik ng katahimikan, wala na si Alaric ni Salve. Ang bato ay nadurog na at si Mira ay nakahandusay sa sahig, naninginig. Si Tanya ay mabilis na lumapit, niyakap siya. Tapos na Mira, tapos na. Ngunit sa loob ni Mira, may kakaibang init na nanatili. Sa kanyang dibdib, may manipis na marka ng pulang liwanag at sa hangin may mahinang tinig na bumulong. Ang pag-ibig ay hindi naglalaho, nagbabago lang ng anyo. Habang papalabas sila ng gusali, ang ulan ay tuluyang huminto. Ngunit sa likod ng pader, sa mismong lugar kung saan dati nakaukit ang pangalan ni Salve, may bagong sulat, maliit, halos hindi makita, ngunit malinaw. Kasunduan, 2 yugto. At sa malayong hangin, may halakhak na mahina, tila nagmumula sa pagitan ng lupa at langit. Ilang linggo matapos ang gabing iyon, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Mira. Lumipat siya ng bahay, malayo sa Stamesa, at nagpasya siyang magtrabaho sa isang maliit na opisina sa Quezon City. Sa simula, tila payapa na ang lahat. Wala na ang mga bulong, wala na ang amoy ng insenso, at wala na ring mga aninong sumusunod sa kanya. Ngunit sa bawat gabi, kapag tahimik na ang paligid,
May mga sandaling nakatitig siya sa bintana at nakakaramdam ng malamig na hangin na tila dumarampi sa kanyang batok. Pamilyar, parang yakap ni Alaric. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga papel, napansin niyang may kakaibang marka sa kanyang braso. Manipis na guhit na kulay pila, parang sinulid ng liwanag. Akala niya ay guni-guni lang, pero nang hagurin niya ito, bigla itong kumislap. Sa sandaling iyon, parang may pumasok sa isip niya, mga alaala na hindi kanya. Nakita niya si Alaric sa isang lugar na tila hindi sa mundo ng tao. Ang paligid ay parang liwanag na may halong dilim at ang mga nilalang na naroroon ay mga aninong walang mukha. Sa gitna nila, si Alaric ay nakatayo, nakayuko, hawak ang putol na bato. Mira, narinig niyang boses nito. Kahit hindi gumagalaw ang labi, hindi nagtatapos sa pagwasak ang pag-ibig. Nag-iiwan ito ng ugat. Nagising si Mira, hingal na hingal, at nang tumingin siya sa salamin, nakita niyang kumikislap ang kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo bago bumalik sa normal. Hindi, sabi niya sa sarili, tapos na to. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, ramdam niyang may kung anong gumagalaw. Isang init na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Tanya. Hindi ako mapalagay, sabi ni Mira. Tapos na, pero parang may natira pa. Tumingin si Tanya at nakita niya rin ang marka sa braso ni Mira. Ang liwanag na yan, sabi niya. Hindi galing sa sumpa. Yan ang piraso ng lakas ni Alaric. Maaaring iniwan niya yan para protektahan ka o para bantayan ka. Napayuko si Mira. Hindi ko alam kung dapat ba ako matakot o maawa sa kanya. Sa lahat ng nangyari, hindi ko na alam kung sino ang tama, siya ba o si Salve. Pag-uwi niya, tila mas naging kakaiba ang pakiramdam ng bahay. Ang mga ilaw ay kumikislap at sa gitna ng gabi, may amoy ng bulaklak na pumapasok sa bintana. Ngunit hindi na ito kagaya ng dati. Hindi na malamig o mabigat. Para bang may presensyang nagmamasid. Ngunit hindi masama. Sa gitna ng dilim, naririnig niya minsan ang tinig ni Alaric, mahina at malayo. Hindi ko sinasadyang saktan kayo. Ang gusto ko lang ay maalala. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, wala namang tao, pero may maliit na supot na nakasabit sa doorknob. Binuksan niya yon at sa loob ay may isang tuyong bulaklak at isang pirasong papel. Sa papel, nakasulat sa maganda ngunit lumang sulat kamay. Ang pag-ibig ng engkanto ay hindi natatapos, Mira. Hindi ito sumpa, kundi koneksyon. Sa pagitan ng ating mga mundo, may tulay kang binuo. Napahawak siya sa dibdib kung saan minsang lumubog ang pulang bato. Sa pagkakataong ito, may mahina siyang narinig na tibok. Hindi sa puso niya, kundi sa paligid. Parang isang bagay na muling nagigising. Kinabukasan, dinalaw niya si Lolo Pedring upang humingi ng paliwanag. Pagpasok niya sa bahay ng matanda, napansin niyang may mga bagong ukit sa mga poste at sahig, mga bilog at simbolo ng pag-iingat. Alam kong darating ka, sabi ng matanda. Alam kong hindi matatapos ang ugnayan ninyo. Ang mga engkanto ay hindi basta umaalis. Kapag nagbigay sila ng bahagi ng sarili nila, iyon ay habambuhay na. Lolo, sabi ni Mira, ano mangyayari sa akin? Umiling ang matanda. Hindi ka mamamatay, pero hindi ka ring ganap na tao. Magiging tagapangalaga ka ng daan sa pagitan ng inyong mundo at sa kanila. Ang kapalit, hindi ka na maaring umibig sa mortal. Kapag sinubukan mo, magigising muli ang kasunduan. Napaluha si Mira, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng kapalaran. Hindi ko naman to ginusto, sabi niya. Hindi ko sinadyang maging bahagi ng kasunduan nila. Iningnan siya ni Lolo Pedring, at sa kanyang mga mata ay may awa. Ang mga napipili ng mga engkanto ay hindi kailanman handa. Ngunit sila ang laging matatag. Lumipas ang mga araw at sa pagbalik niya sa lungsod, pinilit niyang mamuhay ng tahimik.
Ngunit sa bawat gabi, tuwing tatamaan ng liwanag ng buwan ang kanyang silid, may mga mumunting alon ng hangin na dumadaan sa kanyang balat. May halik ng malamig na pag-ibig na parang paalala. Sa kanyang panaginip, minsan ay nakikita pa rin niya si Alaric. Ngunit ngayon, hindi na ito nilalang ng galit. Nakatingin lang ito mula sa malayo, tahimik, may ngiti sa labi. Salamat bulong nito, dahil pinalaya mo kami. Sa huling pagkakataon, nagising si Mira sa mahinang hangin na dumampi sa kanyang piski. Bumangon siya at binuksan ang bintana. Ang ulan ay mahina, ang langit ay kalmado, at sa dilim ng gabi, isang liwanag ang kumikislap sa tapat ng kanyang bahay. Maliit, parang batis ng enerhiya. Naramdaman niyang hindi iyong panganib, kundi paalala. Ang kasunduan ay tapos na, ngunit ang koneksyon ay mananatili. Sa hangin, maririnig pa rin ang isang tinig, pamilyar at malambing. Hanggang sa muli, Mira, ang pag-ibig ng engkanto ay walang hanggan. Ngunit ngayon, malaya ka na. Nang umagang iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Mira ng mahimbing. Ngunit sa kanyang panaginip, sa ilalim ng punong palete, may dalawang aninong nakatayo. Si Alaric at si Salve, magkahawak kamay, naglalaho sa liwanag. Sa huling sandali bago magising, naramdaman niyang may isang bulong sa hangin na bumati sa kanya. Hindi ng pamamaalam, kundi ng pasasalamat. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang pumanatag ang mga gabi ni Mira. Akala niya, natapos na ang lahat. Bumalik siya sa trabaho, nagsimulang mamuhay muli, at pilit na nilimot ang lahat ng nangyari. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may mga sandaling nararamdaman pa rin yang may aninong sumusunod sa kanya. Sa bawat pag-uwi niya, bago niya isara ang ilaw, napapansin niyang may mahina pa ring halimuyak ng insenso sa hangin. At tuwing tatama ang liwanag ng buwan sa kanyang balat, parang may manipis na liwanag na lumalabas sa ilalim ng kanyang dibdib. Doon mismo kung saan dati naroroon ang pulang bato ni Alaric. Isang gabi, habang naghahanda siya para matulog, may kakaibang naramdaman si Mira. Parang may dumaloy na init sa kanyang braso. At nang tignan niya ito, nakita niyang unti-unting lumilitaw ang mga guhit na kulay ginto. Mga hugis na parang sulat, ngunit hindi niya mabasa. Sa bawat pintig ng kanyang pulso, gumagalaw ang mga guhit, parang buhay. Kinabahan siya, tumakbo sa banyo at tumingin sa salamin. Sa una, mukha pa rin niya ang kanyang nakita. Ngunit habang tumatagal, nag-iba ang anyo, ang kanyang balat ay naging mapusyaw at sa kanyang mga mata may kumikislap na liwanag na tila apoy ng araw. Napatakbo siya palabas ng kwarto, ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, bigla siyang natigilan. Sa harap niya ay may lalaking nakatayo. Hindi si Alaric, ngunit may kaparehong aura ng nilalang na hindi sa mundong ito. Sino ka? Mahina niyang tanong. Ang lalaki ay ngumiti, malamig at marahan. Ako si Kael, sagot nito, tagapagbantay ng mga kasunduan. Ang ginawang pagwasak mo sa bato ay hindi lamang nagpalaya kay Alaric at kay Salve. Nagising din ito ang mga bantay ng hangin at ikaw ngayon ang may dala ng tatak. Hindi nakasagot si Mira. Nanginginig siya sa kinatatayuan. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sabi niya. Panggusto ko lang ay mamuhay ng normal. Lumapit si Kael at tinitigan siya ng direkta sa mga mata. Hindi ka na maaaring bumalik sa pagiging normal. Sa pagwasak mo ng bato, kinuha mo ang kalahati ng enerhiya ni Alaric. Ibig sabihin, kalahati ka na niya. Ang markang nasa balat mo ay simbolo ng hangin at apoy, pinaghalong lakas ng mortal at engkanto. Nang marinig iyon, napasandal si Mira sa pader. Kaya pala kahit tapos na, nararamdaman ko pa rin siya. Tumango si Kael. Hindi mo kasalanan.
Ang pag-ibig ng engkanto ay parang usok. Hindi mo hawak, ngunit laging bumabalik sa hangin. Ngunit ngayon, ikaw ang pinagkakautangan ng daigdig niya. Kailangang magpasya ka, Mira. Pananatili ka ba sa mundo ng tao o tutuparin mo ang kasunduan at maging tagapangalaga ng hangin? Hindi agad nakasagot si Mira. Mula sa labas ng bahay, biglang humampas ang hangin at ang mga bintana ay sabay-sabay na bumukas. Sa gitna ng malamig na simoy, may tinig na pamilyar ang narinig niya. Mahina, ngunit malinaw. Huwag kang matakot. Alam niyang iyon ay si Alaric. Ang katawan mo ay sayo pa rin, Mira. Ngunit ang apoy na naiwan sa dibdib mo, iyon ang kabahagi ng aking mundo. Huwag mong labanan. Gamitin mo ito para wakasan ang mga sumpang gaya ng atin. Napatigil si Kael at tila sumang-ayon. Marami pang nilalang ang nakatali sa mga kasunduan. Marami pang Alaric at salve sa iba't ibang anyo. Kung tatanggapin mo ang papel mo, maaari mong putulin ang mga tanikala ng iba. Ngunit sa sandaling tanggapin mo ito, hindi ka naganap na tao. Pinikit ni Mira ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang isipan, nakita niya ang mga imahe ni na Alaric at Salve na yun ay magkasamang naglalakad sa liwanag, tahimik at payapa. Narinig niyang muli ang huling sinabi ni Alaric bago siya tuluyang maglaho. Ang pag-ibig ay hindi kailangang maging tanikala, ngunit may mga kailangang manatili para protektahan ang mga malaya. Pagmulat ng mga mata ni Mira, huminga siya ng malalim. Kung iyon ang tadhana ko, sabi niya, tatanggapin ko. Sa isang iglap, biglang nagliwanag ang paligid. Ang mga guhit sa kanyang balat ay tuluyang kumintab at sa halip na sakit, naramdaman niya ang lakas, isang uri ng enerhiyang hindi niya maipaliwanag. Ang hangin sa paligid ay tila sumasabay sa kanyang hinga at ang mga alon ng liwanag ay umiikot sa kanya na parang kalasad. Tumango si Kael. Simula ngayon, ikaw na si Mira ng hangin. Hindi na lamang tagapamagitan ng kasunduan kundi tagapangalaga ng hangganan. Lumipas ang mga oras at pag-alis ni Kael, mag-isa na naman si Mira sa bahay. Tahimik, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang loob. Nang humarap siya sa salamin, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, may bahagyang ginto sa kanyang mga iris at isang bilog na marka sa kanyang dibdib. Manipis, ngunit kumikislap tuwing dumadaan ang hangin. Lumabas siya sa balkonahe at huminga ng malalim. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay marahang dumampi sa kanyang pisngi. Sa di kalayuan, parang may maririnig siyang halakhak. Hindi nakakatakot, kundi parang paalala ng isang lumang alaala. Salamat, bulong niya sa hangin. Salamat sa pag-ibig na nagturo sa akin kung tano ang tunay na kalayaan. Sa gabing iyon, tuluyan nang nabura ang bigat sa puso ni Mira. Sa harap niya, sa gitna ng kalsada, lumitaw ang isang babae. Maputla, may suot na lumang bestidong asul at ang buhok ay mahaba at basa, parang galing sa ilog. Ikaw ba ang tagapangalaga ng hangin? Tanong ng babae. Hindi agad nakasagot si Mira, ngunit tumango siya. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ng babae. Matagal na akong nakakulong sa pagitan ng tubig at lupa. Ang aking kasintahan ay nilamon ng kasunduan ng mga diwata. Hindi kami natapos. Lumapit si Mira at sa paglapit niya, biglang naramdaman niyang parang hinihigop ng hangin ang kanyang hininga. Ang paligid ay nagbago. Hindi na siya nasa kalsada, kundi nasa gilid ng ilog. Tinitigan ni Mira ang dalawa at biglang bumalik sa isip niya ang sinabi ni Kael na ang mga kasunduan ay paulit-ulit at ang tungkulin niya ay putulin ang mga ugnayan ng mga nasumpang pag-ibig. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa sandaling iyon, kumintab ang mga guhit sa kanyang balat. Umikot sa kanya ang hangin at sa gitna ng ihip nito, may boses na nagsalita, ang boses ni Alaric. Mira, sabi nito, ang lakas ng hangin ay hindi pumuputol. Ibinabalik lamang nito sa pinagmulan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mira ang ibig sabihin. Lumapit siya sa tubig
at inilagay ang kanyang palad sa ibabaw ng agos. "Hindi ko puputulin ang ugnayan ninyo," wika niya. "Ibabalik ko ito sa liwanag." Sa isang iglap, nagliwanag ang buong paligid at ang dalawang nilalang ay unti-unting nagdikit. Ang babae ngumiti habang ang lalaki ay yumakap sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, pareho silang naglaho. Iniwan ang isang sinag ng liwanag na dahan-dahang umangat sa kalangitan. Pagbalik ni Mira sa kanyang ulirat, nasa kalsada na ulit siya, ngunit iba na ang pakiramdam. Ang paligid ay tahimik at ang hangin ay may bahid ng kapayapaan. Alam niyang hindi iyon panaginip. Simula noon, mas marami pang nilalang ang lumapit sa kanya, mga espiritong natrap sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga engkanto. May mga multo ng mga babaeng iniwan ng mga engkantong nangako ng walang hanggang pag-ibig. May mga nilalang na naging anino dahil sa kasakiman ng kanilang minahal. Lahat sila'y may iisang hiling, ang makalaya. Ngunit sa bawat kaluluwang kanyang tinutulungan, napapansin ni Mira na may kapalit. Sa tuwing magagamit niya ang kanyang kapangyarihan, unti-unting kumikintab ang kanyang balat na parang salamin, at ang mga mata niya ay mas lalong nagiging kulay ginto. Isang gabi, habang nag-aalay siya ng dasal sa may punong balete, narinig niya ang tinig ni Kael. "Mira," sabi nito, "hindi mo kailangang akuin ang lahat. Ang mga kaluluwa ay may sariling landas. Kapag sinubukan mong iligtas silang lahat, malilimutan mong ikaw man ay tao." Napatingin si Mira sa langit. "Pero paano kung ako ang huling daan nila? Paano kung kapag tumigil ako, sila'y tuluyang mawala?" Tahimik si Kael sa loob ng ilang sandali bago muling nagsalita. "Ang pagiging tagapangalaga ay hindi tungkol sa pagliligtas. Ito'y tungkol sa pagtanggap. Hindi lahat ng ugnayan ay dapat putulin. Ang iba, kailangan lang palayain." Napangiti si Mira kahit may luha sa kanyang mga mata. "Marahil," sabi niya, "ganun din ang pag-ibig." Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Sa halip na malamig, naging banayad, parang haplos ng isang alaala. Sa kanyang isipan, muli nang narinig ang tinig ni Alaric, ngunit ngayon ay hindi ito may halong sakit o pagnanasa. "Hindi kita iniwan," sabi nito. "Nandito lang ako sa bawat paghinga ng hangin. Hindi upang itali ka, kundi upang alalahanin mo na minsan may isang engkantong nagmahal ng isang mortal at natutong magpakumbaba." Sa puntong iyon, napangiti si Mira. Alam niyang natutunan na rin ni Alaric ang tunay na anyo ng pag-ibig, hindi pag-aari, kundi pagpayag na maging malaya. Sa ilalim ng buwan, marahan siyang tumayo, ipinikit ang mga mata at hinayaang dalhin ng hangin ang kanyang mga luha. Sa kanyang dibdib, kumikintab pa rin ang marka ng hangin, paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ng mga nilalang na kanyang tinulungan, at ng pag-ibig na minsan naging sumpa, ngunit ngayon naging lakas ng kanyang kaluluwa. Lumipas ang ilang buwan at tuluyang niyakap ni Mira ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng hangin. Hindi na siya natatakot sa mga nilalang na minsang nagpaparamdam, sapagkat alam niyang hindi lahat ng nagpapakita ay masama. Ang ilan ay mga kaluluwang naligaw, ang iba na may mga engkantong naghahanap ng kapatawaran. Sa bawat pagtulong niya, natutunan niyang makinig, hindi lang sa mga tining ng mga espiritu, kundi pati sa pag-ikot ng paligid. Ang hangin ay may dila at sa bawat ihip nito ay may kwento. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng lumang puno ng balete, naramdaman niya ang kakaibang simoy ng hangin. Hindi ito gaya ng dati sapagkat may halong lamig na parang mula sa ilalim ng lupa. May paparating, mahina niyang bulong. Ilang sandali pa, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa kalangitan at huminto sa harap niya. Mula roon ay lumitaw si Kael, ang tagapagbantay na minsang nagpakilala sa kanya. Ngunit ngayon, iba ang itsura nito. Ang mga mata ay malungkot at ang boses ay mabigat. "Mira," sabi nito, "may nangyayaring hindi inaasahan. Ang pagputol mo sa kasunduan ni Alaric ay nagdulot ng bagong daan.
may mga nilalang na dati nakatali lamang sa ilalim ng lupa ang ngayon nagigising. Tumayo si Mira, kabado. Hindi ba't iyon ang layuning? Na makalaya sila? Tumango si Kael. Oo, ngunit hindi lahat ng nilalang ay marunong tanggapin ang kalayaan. May ilan na gustong bumalik, hindi upang magmahal, kundi upang maghiganti. At isa sa kanila ay may kaugnayan pa rin sa'yo. Napatigil si Mira. Sino? Mahina niyang tanong. Tumingin si Kael sa kanya, seryoso. Si Alaric. Hindi makapaniwala si Mira sa narinig. Imposible, nawala na siya. Nakita ko siyang lumisan kasama si Salve. Ngunit umiling si Kael. Ang kaluluwa ni Alaric ay hindi tuluyang umakyat. Bahagi ng kanyang lakas ay naiwan sa lupa, sa iyo. At dahil pinili mong gamitin ang kapangyarihan ng hangin, nabuksan mo rin ang pintuan para sa kanyang anino. Hindi ako makaalis dahil ikaw mismo ang humahawak sa akin, sabi niya. Ang apoy ng puso ko ay nasa iyo. At habang nabubuhay ka, naroon din ako. Napatigil si Mira, napatingin sa kanyang dibdib kung saan kumikislap pa rin ang manipis na marka ng liwanag. Kung ganoon, sabi niya, hayaan mong ibalik ko sa iyo ang bahagi mo. Lumapit siya kay Alaric at itinaas ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nagningning ang marka sa kanyang dibdib at nagsimulang umalap. Ang hangin ay umikot at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang sinag ng ginto, ang apoy ng engkanto. Ngunit biglang sumigaw si Kyle mula sa di kalayuan. Mira, wag! Napalingon siya, ngunit huli na. Sa sandaling ibinalik niya ang apoy kay Alaric, biglang nagdilim ang paligid. Ang engkanto ay muling nagkatawang tao, ngunit hindi na katulad ng dati. Ang aura nito ay mabigat at ang ngiti ay malamig. Akala mo'y pagpapalaya ito, sabi ni Alaric. Ngunit ibinalik mo lang sa akin ang dahilan ng aking sumpa. Tinangka ni Mira na umatras, ngunit lumapit si Alaric at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi ako galit sa iyo, wika nito. Ngunit ngayon, ikaw ang magiging daan ko upang mabawi ang mga nilalang na kinuha ng hangin. Ako ang magiging hari ng mga kasunduan. Bumukas ang lupa at mula roon ay lumabas ang mga anino. Mga nilalang na parang abo. Mga espiritong hindi matahimik. Napaatras si Mira, nanginginig. Hindi mo kailangang gawin to. Alaric, hindi na ito pag-ibig. Tumawa ang engkanto. Wala ng pag-ibig, Mira, tanging pagkakautang. Pinutol mo ang tanikala, ngunit ako ang lalang magbabalik ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Kael, dala ang kanyang sibat ng liwanag. Mira, kailangan nating isara ang lagusan, sigaw nito. Ang lahat ng kaluluwang ito ay galing sa ilalim. Ang mga nilalang na pinigilan ni Alaric noon pa man. Na yun, gusto niyang maghari sa kanilang lahat. Tumango si Mira at sinubukang gamitin muli ang kapangyarihan ng hangin. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang mga alon ng liwanag. Ngunit naramdaman niyang mahina na siya. Ang ibinalik niyang apoy kay Alaric ay tila unti-unting sumisipsip ng lakas niya. Sa huling sandali, pinilit niyang tumingin kay Alaric. Kung tunay kang nagmahal, hayaan mong matapos ito ngayon. Sa mga mata ni Alaric ay may saglip na bakas ng dating damdamin. Isang piraso ng nilalang na minsang marunong magmahal. Hindi ko kayang mawala ka. Sabi nito, hindi ko kayang mawala ang liwanag na binigay mo. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, unti-unting kumalat ang dilim sa paligid. Ang mga anino ay nagsimulang maglakad at sa kalangitan, ang buwan ay natakpan ng ulap. Sa sandaling iyon, humakbang si Kel sa pagitan nila. Kung hindi mo siya bibitawan, ako ang magpapatigil sa iyo. Ngunit bago pa makagalaw si Kel, hinawakan ni Mira ang kanyang kamay. Huwag, sabi niya. Ito ay akin ang tatapusin. At sa isang iglap, niyakap niya si Alaric. Ang kanilang katawan ay nagliwanag at ang hangin ay umikot ng malakas, parang buhawi. Sa gitna ng liwanag, narinig niya ang tinig ni Alaric na pabulong. Mira, patawarin mo ako. Pagkatapos noon, ang lahat ay nabalot ng katahimikan. Pagmulat ni Mira,
Mag-isa na siyang nakahiga sa lupa. Wala na si Alaric, wala na rin si Kael. Ang paligid ay payapa, ngunit sa kanyang kamay ay may naiwan. Isang maliit na piraso ng pato, kulay pilak, malamig sa palad. Alam niyang iyon ang huling bakas ng engkantong minsang naging sumpa, naging pag-ibig. At nayo'y naging bahagi ng kanyang kaluluwa magpakailanman. Madaling araw nang magising si Mira, nakahandusay pa rin sa damuhan kung saan nangyari ang paglalaban nila ni Alaric. Ang paligid ay tahimik, tanging huni ng mga kuliglig at mahinang simoy ng hangin ang naririnig. Dahan-dahan siyang tumayo, ramdam pa rin ang panghihina sa buong katawan. Sa kanyang palad, mahigpit pa rin niyang hawak ang maliit na pilak na bato na naiwan matapos maglaho si Alaric. Tinitigan niya ito ng matagal. Maliit, ngunit tila buhay. Sa bawat paghinga niya, kumikintab ito, sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Alam niyang iyon ang huling bahagi ng nilalang na minsang nagmahal sa kanya at naging dahilan ng lahat ng kaguluhan. Naglakad siya pauwi sa kanilang bahay habang unti-unting sumisikat ang araw. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang liwanag ng umaga na hindi mabigat, hindi malamig, kundi payapa. Nang makarating siya sa kanilang bakuran, nadatnan niya si Tanya na natutulog sa duyan. Tila inantok kakahintay sa kanya. "Mira!" Sigaw nito nang magising at makita siyang buhay. "Diyos ko, akala ko nawala ka na." Miti siya, mahina, ngunit totoo. "Hindi pa," sagot niya. "Tapos na ang lahat." Ngunit kahit sinabi niyang tapos na, alam niyang hindi ito ganap na katotohanan. Sa kanyang loob, may natitirang koneksyon, hindi na kasing lakas ng dati, ngunit sapat para ipaalala sa kanya ang lahat ng nangyari. Nang sumapit ang gabi, umupo siya sa tapat ng bintana at tinitigan ang buwan. Minsan, sa katahimikan, may maririnig siyang mga paanas na boses ng hangin, mga salitang hindi niya maunawaan, ngunit tila puno ng damdamin. Hindi ito mga bulong ng galit o pananakot gaya ng dati. Ito'y mga bulong ng pasasalamat. Habang lumilipas ang mga araw, bumalik siya sa pagtulong sa mga nilalang na naliligaw. Umasok siya sa loob at tumigil sa tapat ng pader kung saan nagsimula ang lahat. Noon, dito siya unang nakarinig ng mga bulong at nakakita ng mga marka ng kamay. Sila'y nilikha ng kalikasan, mga tagapangalaga ng balanse, ngunit gaya ng mga tao, kaya rin nilang magkamali sa ngalan ng pag-ibig. Ngayon, naramdaman niyang naibalik na niya ang balanse na minsang nawala. Habang nakaupo siya sa sahig ng lumang unit, may marahang ihip ng hangin na dumaan. Dinala nito ang amoy ng insenso at pulang bulaklak. Ang parehong amoy na minsan ay nagpahirap sa kanya. Ngunit ngayon, magaan na ito. Parang paalala ng isang alaala na hindi na kailangang takasan. "Mira," narinig niyang tinig, mahina ngunit malinaw. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa paghihiwalay. Ito ay nagiging hangin. Dumadaloy, dumadampi, nag-iiwan ng bakas. Ngumiti siya, pinikit ang mga mata, at hinayaang dumaan sa kanyang pisngi ang malamig na simoy. Pag-uwi niya, singalubong siya ni Kyle. "Tapos na ang mission mo," sabi nito nakatingin sa kanya ng may ngiti. Hindi na kailangang bantayan pa ang mga daan. Sarado na ang mga lagusan. Tumingin si Mira sa kanya. Marahang tumamo. "Hindi ko akalaing matatapos talaga," sagot niya. "Pero sa loob ng lahat ng ito, natutunan kong hindi kailangang maging nilalang ng liwanag o dilim para magturo ng kabutihan. Minsan sapat na ang karanasan." Lumapit si Kael at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. "Ang mga tulad mo'y bihira. Hindi mo lang pinutol ang mga kasunduan. Itinama mo ang pag-ibig na naging sumpa." Lumipas ang ilang buwan at muling bumalik sa pagiging tahimik ang buhay ni Mira. Ngunit sa bawat nakithapon, lumalabas pa rin siya upang makinig sa hangin. Minsan, nadarama niyang may presensyang dumaraan.
Hindi upang magparamdam ng takot, kundi upang magsabi ng nandito pa ako. Sa tuwing maririnig niya ito, napapangiti siya. Alam niyang si Alaric iyon, hindi bilang sumpa, kundi bilang paalala ng isang pag-ibig na nagdulot sa kanya ng lakas. Sa mga gabing may buwan, nakaupo siya sa ilalim ng punong balete, tinitingnan ang kalangitan na puno ng mga bituin. Sa hangin, maririnig ang mga bulong ng mga nilalang na minsang naligaw ngunit ngayoy malaya na. Sa bawat ihip ng simoy, nadarama niya ang kapayapaan. Alam niyang natapos na ang kanyang kwento bilang kabit ng sumpa at nagsimula na ang panibago. Bilang tagapangalaga ng mga kaluluwang kailangang turuan kung paano magmahal ng hindi nasusunog at kung paano lumaya ng hindi nawawala. Sa wakas, marahan niyang inilagay ang pilak na bato sa ilalim ng lupa, sa tabi ng ugat ng puno. Pahinga ka na, wika niya, sapagkat sa bawat hangin na dadaan, dala mo na ang kwento ng mga pusong natutong magpatawad. Sa katahimikan ng gabi, may dumampi sa kanyang pisngi, isang malamig na halik, marahan at pamilyar. Ngumiti siya, pinikit ang mga mata, at sa unang pagkakataon, tuluyang nakahinga ng maluwag.